Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, katatapos lang natin reviewin yung Saint Tino vs Shanty Gian. At ito yung inuna, ito yung ina-next natin na battle for this day na ma-review. And syempre, galing pa rin to kay wannabe Walter White na nag-request din. Siya rin yung nag-request ng Saint Tino versus Shanty Gian. And ang tanong lang, si wannabe Walter White ba is si Saint Tino? Kasi kanina, habang nire-review ko yung battle nila ni Shanty, may linya siyang Walter White, something ganyan. So, di ko alam kung nagkataon lang or si Saint Tino talaga to. So, yun. So, ulit, shoutout kay wannabe Walter White, kung sino ka man, shoutout sa'yo. And, eto, Blanco versus Casper. Casper, pucha. Huwag natin pag-usapan si Casper. Pero si Blanco, first time ko siyang mapapanood. At nagulat ako na taga rito pala yan sa amin. Saang ano ka? Taga-sang ka? Blanco. Kasi, bagumbong siya eh. Bagumbong Caloocan. So, Caloocan ako, guys. Sa mga taga-Caloocan dyan. Or sa mga taga-Deparo dyan. Or taga-Bagumbong dyan. Taga dito lang ako, guys. Taga-Bagumbong lang ako. So, shoutout kay Blanco. Kasi nakita ko na, yun nga, taga-Bagumbong Caloocan siya. Sabi ko, tangina, taga-san to? Saang ano to? Saang, ano nga to? Ano address niya dito? Diba? Nakakagulat lang na may representative na ng lugar namin, 'di ba? Shoutout kay Blanco. And sana malapit lang siya dito sa amin. 'Di ba? Comment guys kung alam niyo kung taga saan si Blanco. Baka malapit lang siya dito sa amin. 'Di ba? So 'yun. Huwag natin patagalin. Blanco versus Casper. Sa tingin ko, kupalan yung mangyayari dito. So game. Okay. Game. Nanalo si Blanco ng coin toss. Pinili niyang mauna si Casper. Bargain si Maroon. Unang banat para kay Casper. Alam mo bang sinadya ako magpatalo nakaraan sa flip top? Malamang! Alangan undefeated ako doon, tapos pagdating dito, ikaw lang. Nung nalaman niya nga ako kalaban, di na nagpaligoy-ligoy pa si brother. Excited maghanap ng info dito ng Ia-Angel. Samantalang ako, ang sabi sa akin, tanginang to kung sino-sino binabattle. Chinat ako ni Sinyo. Finals ng bargain, gusto mong bumattle, men? Tinanong ko sino kalaban, sagot niya, basta rapper din. Basta rapper din! Tangina kasing pangalan niyang Blanco. Kung paano mo naisip, yan ang di ko maabot. Siguro tinanong ka anong rap name mo, tas di ka sumagot. Blanco ang puta. Diba? De, nakasabay ko yan sa lineup nakaraan. Mapapansin naman, yung secret battle dun sa poster, na maraming nag-abang. Di kayo namamalikmatang. Ito yung Blanco nung zoning, kararating pa lang. Tangina ba ikaw pala yun, ha? Ang laki mo kasi sa poster. Kaso sa personal, walang dating, parang si Ponger. Uy, bars. Nahirapan pa kami hulaan kung si Nagtala, Ice Water, Carlito, Everetti o Brick Sanchez na merong chaser. Tas yung Blanco lang pala, literal na no-namer. Kaya pangalan manuhay, kita sa atin sinong taller pwes. Malabo na mabader sa unanong over yung pagka-poker face. Sobrang pangit at pangalan mo sa poster naka-lowercase.
Tangina na ito eh. Kasi nga sa labang to, ako lang yung mag-a-ascend. Kahit ano pa kanyang gawin. Kung maliit lamang yung blanco, hindi yan mapapansin. At kung pagsusulit man ito, ako yung katabi ng blanco. Kasi nga may bilang to. O pwede rin ako yung sagot sa mga blanco na mangingibabaw sa linya mo. Kasi low class ka lang par. Yay mahinang paandar. Kung maging Rico man tong blanco, yay maiiwan ng rakal. Rakal, blanco, motus. Ano, parang gago ba? Pinapaliwanag ko lang kasi yung nakikita nyo, puro blanco na. Pero alam kong idol mo ako. Kaya hayaan mo bigyan kita ng autograph para lagi mong matandaan na minsan nadampian ka ng sulat ng gamit ko sa labanan. Saan mo gusto, tol? Sang parte ng katawan? Puta, ang selan mo naman. Gusto ko lang naman sulatan yung blanco para magkaroon naman ng laman. Walang bala. Okay, umikot yung buong round 1 ni Casper sa nameplay, no? About dun sa blanco, so nameplay, wordplay, 'di ba? At sa tingin ko kailangan natin pakinggan si Blanco kasi given na doon talaga doon magfo-focus si Casper eh. Kasi marami talagang pwedeng ilaro doon sa Blanco na 'yon. At yun yung ine-expect natin at ayun yung narinig natin kay Casper. And shoutout kay Casper, para sa akin, naging effective naman siya doon. Although, umikot talaga yung buong round doon niya about doon. Naging ang dami na mga yan. Naging creative naman siya doon. Marami siyang naipasok na mga angulo at mga references. So, mga simile, 'di ba? Okay din yung narratives niya. Sa tingin ko, average or I think above average something. Pero pakinggan muna natin si Blanco dito. Kasi first time ko mapapanood si Blanco. And kailangan ko muna talaga marinig to. So yun, bilang representative ng lugar namin. Game. Para kay Blanco. Let's go. Tang ina. Puta ka na. Nag-hype joke. Tapos sila napabilib mo. Gago, nagmukha ka lang matangkad kasi ang haba ng leeg mo. Yo, game! Game! Flip top MC na kalaban. Sabi nila, kailangan ko ng sagarin. Hangong sa multo yung pangalan nitong rapper na nagmamagaling. Kasublang ko na yun nakatapatan at ako ang magsisilbi mong salamin kung saan. Multo naman yung pakikitaan kung paano mangangapato sa dilim siya si Casper. Okay. Another pandemic rapper. Sa mga matchup mo, idol, ako'y napapabilib mo. Yung mga tinatapat mo sa akin, puro galing pandemya, kaya isa lang ang napapansin ko. Na ako yung ginagawa mong cure. At yun ang ipinapabatid mo na yung mga galing kahinaan ay kailangan mahawaan lahat sila ng galing ko. Ako yung cure. Siya naman yung cute. Na palagi nagpapapansin sa Sokmed. Siya daw yung bagong M-site ng Plita, palakpakan. Na gusto lagi laman ng content. Puta, para ka ngang si Boy Tapek. Sa mga eksena'y basag moment, tipong madrama na yung post tapos apo yung kino-comment. Sobrang ligalig mo na tao, nanggigigil na sa'yo yung crowd. Sa labang to, lugi pa nga ako kasi ang haba ng leeg tapos ang haba mo pa mag-round. Oo, hinahabaan mo lang naman mag-spit para masabing marami ang dinura mo. Next event ng Bargain Boss, Casper versus Casper, ha? Tapos siya na rin yung gawing murado. Kasi sobra-sobra ka na sa time limit, kaya yung buong round mo sobrang corny na. Nung nakatapak na to ng 1 minute, yung kakupalan ni mas dumoble pa. Hinahayaan tong lumagpas sa oras, bakit? Yun na ba yung naging 40 niya? Ang usapan 2 to 3 minutes lang, bakit kumakantot ka ng lagpas 40? Ay gago. Ay gago. 2 to 3 minutes. Antong lumagpas sa oras, bakit? Yun na ba yung naging 40 niya? Ang usapan 2 to 3 minutes lang, bakit kumakantot ka ng lagpas 40 na? Ayos. Bumotos event sa Bicol. Si Casper, biglang lonely. Yari. Nandiyan pa naman si Rain. Yung Bicolana, nakakaiba yung
dala niyang sili. Sarap na sarap sa kalagitnaan. At huli na para magsisi na malaman niya kinabukasan na tita pala yung may kripli, gago. Gago. Kaya ka nasasakit ng tatay ni Wanlay. Kasi lahat na lang tinatalo kahit katropa mo. Nung di na siya makahinga, yung itsura niya halos makoma to. Malas mo, natapat ka sa batang kankalo. Sige, damahin mo lakas ng ora ko. Kasi bit-bit ko ang kalookan, kaya nasakal pa din yung trauma mo, ano? Nasakal pa rin ang trauma. Mahiya ka sa unang nakipagbakbakan. Pangatlo ko na sana na kampyonato kung naisali lang ako ng samsama. Nakilala ka sa pangalang Casper? Bakit? Yung nag-champion lang dahil sa tsambakan? Abang umuubos ako kada bracket, oo, naging malakas to sa laglagan. Kaya next year, Malakas. next tour na. Pwede na ba akong magpasa, boss? Di pa naman ako kilala, kaya di pa ako malalaos. Tapos isali mo na rin si Casper para malaman niya na sa akin pa rin siya magtatapos. Kasi kahit multo ka na lang, Casper, sa akin, di ka pa rin tatapos. Galing. Kaya itong ligaw na kaluluwa ay wala nang matatandaan. Kasi puro blanco ang makikita ng mata sa harapan. Kaya nasa likod mo lang si kamatayan. Nahanda kang gabayan. Ihatid ka na ng sundo mo papunta sa kawalan. Yeah. Tang ina. Sorry, Per. Sorry, Per. Pero blanco yon, tol. Mas mas kalat yung atake ni Blanco. Mas maganda kung paano siya nag-construct, kung paano niya kinonstruct yun. Yung structure ng round 1 niya sobrang masasabi mong effective lahat yung ginamit niya. Tsaka yung entertaining na dala niya, hindi nawawala eh. Yung momentum from the start nandun eh. Yung una, ito guys, ulitin ko lang. First time ko mapapanood to si Blanco. At nung una, akala ko kasi nagtataka ako bakit siya hinahype. Bakit siya hinahype ni Lasinho sa umpisa pa lang ng battle na to, sa pagpapakilala pa lang. Sabi ni Sinyo doon, ang boto ng hurado agad, 'di ba? Wala pa nga di pa nga nag-i-start eh. So hinahype din siya ng tao, ng crowd nung pinakilala siya ni Sinyo. Grabe yung pag-welcome sa kanya, grabe yung pag-iingay sa kanya. So nagtataka ako bakit ganun. So akala ko hinahype lang, akala ko alam mo 'yun, minsan sarcastic eh, na kapag ganun yung pag-welcome, kabaliktaran, 'di ba? So ilang beses na ako na trap sa mga ganyan, yung kala OG1, kila Martry, so akala ko, to be honest guys, akala ko ganun din. Pero puta, nung bumanat siya, puta, ang linis, yung rhyme scheme sakto, yung pagsiset up niya ng mga technical at seryosong mga linya, tas maglalan sa jokes, lalo na yung usapan 2 to 3 minutes lang, ba't ka umantod ng 40? Tas yung paggising ng umaga, tita pala ni Cripply. Maganda eh, diba? Ang ganda ng mixture. Tapos although gasgas na angulo na yung matangkad, leeg, yung pagsakal tatay ni Wanlay, gasgas na yun, ilang beses na nagamit kay Casper. Pero yung ibang mga angulo na ginamit ni Blanco para kay Casper, lalo na yung batang kankalo, tapos yung nasakal pa rin yung trauma. Ganda nung laro na yun. Nasakal, nakalookan, tapos kal na astig lang nun. So shoutout kay Casper. Sabi ko nga kanina sa round 1 ni Casper, it was an average or above average para sa akin. Pero nung narinig ko yung kay Blanco na iba't iba yung pinanggagalingan ng suntok, iba't ibang elements yung nakita natin, iba't ibang elements yung napakinggan natin, at lahat yun naging effective para sa akin, I think Blanco nakuha to. 9-8 in favor of Blanco. Hindi dahil sa yun nga, sinabi ko naman sa inyo, naging transparent naman ako sa inyo na hindi dahil kalugar or something, 'di ba? Pero kung battle rap ang pag-uusapan, mas concise mas siksik yung round 1 ni Blanco. Mas maraming punches na umikot, unlike kay Casper na umikot sa nameplay, sa wordplay. Sana nagigets niyo yun. Pero ayun, para sa akin, opinion ko, Blanco yun, 9-8. Round 2. Tangin mo! Mga tao! Okay, nyo Game. React kayo ng react!
banat niya napakawak. Saranto lahat na mag-react dito, magiging kunano yung anak. Gago. Ano nyo, kayo rin. Puro mahaba pa. Kala mo yung mga banat niya nakaka-excite. Yung short mo rin mahaba, parang short na karaan ni M-Site. Round to game. Yeah! Tahimik lang ah. Kilala ko may hawak ng kaso mo. Kaya dapat mabagabag kami. Yung kaso nito may tinakbo siyang pera na hanggang ngayon nilalakad pa rin. Tangunin nyo kasi ituloy nyo yan. Tangina mo, estafador! Nanghiram ka ng pera, di ba rin bayad? Abalechi ka! Sabi, babalik mo sa atin yan, ano yun? 2030 pa? Masaya to, oh. Ano yun? 2030 pa? Kaya anong 3 years kang nagpahinga sa battle? Hoy, naulol na! Malamang wala kang choice, nakulong ka! Ang haba pa ng caption nyo, oh. Salamat, nagka-battle din sa wakas. Baka nagka-battle din paglabas. Kaya akala mo, okay pa yung mga ganyang wordplay din, no? At yung sakal, tara. Di na yan malakas, gago. Ganyang mga wordplay, binabash na ng tao. Tangina mo, tunog. Wordplay ni Ego G. Eh! Ang haba pa ng sulat. Ano, para bumida? Ako, may lang yung sulat ko, tol. Pero subbi na. Ano, buhayin natin kaso mo, putang ina mo ka. Complainant, Samson Angeles. Sira ulo. Gago ka. To Mr. Pierre Crisaldo, greetings. Under and by virtue of the authority vested in me by law, you are invited to discuss your case of estafa of large amount having failed to meet the required target. Huwag ka mag-rebat, you have the right to remain silent. Lang ina mo. Tomorrow, 9 a.m. Hoy, kailangan natin na! Ay, gusto rin sumama sa kulungan. Relate na estafa, oh. Tomorrow, 9 a.m. Failure to attend will give you final judgment. And you will receive a lots of batuta from warden. Tangin mo, ano? Papakulong ka rin ni Sinyo, gago. Sinira niya reputasyon ng brand mo yan. Nakita siya ni Apex naka-real jokes kaya naisip niya yung punda. Ang liit mo pa naman, oh, parang mga unang sa sopa. Aba, bobo ka na talaga. Eh, kahit di ka naman mag-real jokes, totoong nakakatawa ka na. XL. Excel. Kaya kahit mag-ship, pasa kahit beat, di magmumukhang kasing tigas ng metal yung wig. Magmumukha lang tong Benji Raya lang tinanggalan ng wig. Sira ulo. Di ba ang cringe? Para magkakulay itong blanco, lalagyan pa ng bleach hanggang manuot yung pagkaday parang design ng unhinged. Uy, Excel na naman. Papa She, kalugar mo pala to sa Caloocan, ba't di mo ini-sponsoran yung pabida? Pwes ako na bahala magdiga. Kaso yung matatanggap mo ngayong black eye, di galing sa Manila. Kaya halika, tangina 5 na yun, Excel lahat ha. Ganon, hindi boring guys. Masigla mo Yung black- sa hanggang close. Guys, yung Black Manila, malapit lang din yun sa amin. Yung shop. Siguro ano lang, mga 10 minutes drive lang na motor. Andun na. Napuntahan ko na yun, yung Black Manila na shop dito. Malapit lang. Actually, nagtingin na ako doon. Hinahanap ko yung ano doon. May hinanap ako na hoodie doon. Kaso wala. Sayang. Di galing sa Manila. Kaya halika, tangina 5 na yun, Excel lahat ha. Ganon, hindi boring guys. Masigla mula umpisa hanggang closing time. Yung bargain, binalik ko sa branded. Nakakita kayo ng clothing lines. Yeah! Okay, maganda yung reference ni Casper sa mga clothing, no? Real Jokes, Ship Clothing, Unhinged, Black Manila, ano pa? Shoutout doon, shoutout sa mga ano na yun.
maganda yung transitions, no? Kung paano niya kinunik yun sa linya at kung paano niya kinunik kay Blanco. Pero sa tingin ko, ang pinaka naging focus naman ni Casper dito sa round 2, height. Yung sa height, tapos yung supina, tagago no? Pero ang ganda nung ang ganda nung pagkakapasok niya nun, no? Tapos yung nakakatawa yung wag ka mag-rebat. Tapos yung rights to silence. maganda yun. Ayun yung maganda dun sa binasa ni Casper na sa supina. Maganda yun. Tapos ayun nga, yung from Blanco heights, tapos transition sa mga clothing line, magandang yun. Kasi hindi nawala yung mga punches na para kay Blanco pa rin. 'Di ba? Andun pa rin 'yon. Hindi na set aside na walang punchline para kay Blanco, hindi. Andun pa rin. Ginamit lang niya na reference 'yon para tumagos yung mga punches para kay Blanco. So yun lang. Ano pa? Round 2 ni Blanco, pakinggan muna natin. Yung 1 ni Casper na explain na natin, at yung 1 ni Blanco, sa kanya yon, Blanco yon. Kasi umikot si Casper sa wordplay, nameplay doon. Sa round 2 naman, actually mas babad si Casper sa iba't ibang dito, iba't ibang angulo. Yung height joke, yung subpina, yung clothing line, 'di ba? Umikot sa mas maraming mga references, mas maraming angulo. So I think mas okay or much better itong round 2 ni Casper compare sa round 1 in terms of returns, 'di ba? Yung performance naman ni Casper hindi naman nawawala, ganito at ganito 'yon. So Blanco, pakinggan natin kung paano niya ibabalik yung mga 'yon. Tanda, para Blanco! Nakulong ako. Ay, totoo? Kaya huwag mo akong sagarin. Pagtapos nito, makukulong ulit ako pagtapos kitang patayin. Oy! Tira ulo. Tangina, sa payat mong yan, pare. Mga buto mo magkakalasan. Naglabas pa ng papel, pero ikaw ngayon yung mababasahan. At sabi ko na nga ba, yung ireripat niya na linya yung masakit na doble niyang natamo. Sinasabihan na mahina galing sa walang perpekto na iba to. Kasi sabi niya kay Pilos, sabi ni Sight, galingan ko. Maging marahas ako. Bawal ka raw manalo, baka ikay magbago ng kilos. Kasi pag binigyan kita ng W, lalambot ka, Pilos. Bibigyan mo ng W yung kalaban. Puta, swerte naman nun. Yung mga nanonood, pinahihirapan sa mga utak kumestyon kasi isisingit mo yung W sa Pilos. Tagal ko nag-antay doon. Kahit si Seth di nakakilos kung saan niya ilalagay yun. Kapag kaya walang nag-react. Isa lang yung napau, tapos tropa pa ni Gago. Simpleng-simple lang yung linya, ginagawa mong komplikado kasi bibigyan mo ng W. Tapos ayaw mo siyang manalo. Ipinilit pa kasi yung Pilos, tinulugan tuloy ng mga tao. Tapos nagawa mo pang manalo kahit yung mga bara mo, imbento. Pues ako naman yung magbibigay ng hell dito sa gumagawa ng kwento. Ito na yung literal na hell kapag ako na yung nakainkwentro. Kaya magiging Lucifer, talagang diretso ka impyerno. Lucifer, yeah. Pero sino ba ang wawasakin, kawawasakin? Pag na... Pamilyar, boss? Pinakinggan ko yung kanta niya, may linya na kawawa sa akin ang humarang, sa akin aking wow. Putang ina, ang bida-bida. Alam mo yung kinuha mo ng linya? Hindi siya kilala. Putang most viewed MC yung kinuhaan para bumigat yung dura. Kung sa bagay, top 1 yung ninakawan kaya tumigas yung mukha. Pero hindi lang yon, mas marami pa. Ngayon mabibisto ka na, Casper. Panoorin nyo sa mga dating liga, yung mga ninakaw niya na angle, kaya hindi ako bibilib. Sa mga katulad mo na rapper, nahilig mang agaw ng linya, parang kamote na rider, pero brother, hawig mo si Justin Bieber nung sinakal ka ng tatay ni One Life. Siguro kahit magdasal ka ng matagal, hindi ka mangangalay. Kasi ang haba ng ligo. Puta, lalamunan ba yan? Pag kumakain to, tunaw na agad bago pa mapunta sa tiyan. Tsaka sinabi ko na to dati na mahirap akong kaululan.
At kahit pa mas kilala yung katapat at kasagutan, ikaw na lang ang mahihiya. Sa labang to at kalaunan, walang mukhang ihaharap pagtapos ko na mapugutan, kaya malamang itong ligaw na kaluluwa sa akin magtatanong kung bakit ko pa siya pinatatagal, kaya tong multo'y napuno ng galit. Kasi 45 days pa ba yung kailangan bago pa umakyat tong si Pakshek, kung yung 45 po ang nakatutok at maghahatid papuntang langit, kaya bakit? Parang di ka na napapakali sa mga nasasalangan liga. Tila nang gugulo ka na lang at gusto niya siya lang ang bida. Panay pa ang pagpaparamdam na para lamang mapansin siya. Ganyan talaga ang mga multo kapag naghahanap. Hostisya. Okay, kay Casper yung round 2, guys. Don't get me wrong, guys. May effective na linya dito si Blanco. Pero umulit na eh. Yung leg angles, yung multo angle, umulit na. So, para sa akin, nagkaroon ng redundancy sa references, sa angles. And malaking malaking factor yun para sa akin kasi maganda yung round 1 ni Blanco eh. Nakarinig ako doon ng mga bagong angulo. 'Di ba? So ako, I was expecting na pagdating sa round 2, mga bago ulit, creative ulit. Pero pagdating sa second half, lumaylay eh kasi yun nga, may redundancy na nangyari. So yung leeg, multo, 'di ba? Yung rebat lang na nakulong ako, tapos yung makukulong ako ulit pagkatapos kita patayin. Maganda 'yon. Tapos yung ninakawan daw si Sinyo ng linya sa kanta ba 'yon? Hindi ko alam eh. Yun yung factor, hindi ko alam. So sa tingin ko hindi naging convincing kung paano niya dineliver yung linya na yun kasi siguro yung iba pamilyar or alam yung sinasabi ni Blanco na linya daw ni Sinyo sa kanta. I don't know eh. Pero I think most of us din hindi rin alam yun. Kaya para sa akin hindi siya naging convincing. So etong round 2 ni Blanco, although may mga linya siya na kumonekta para kay Casper, pero I think mas marami yung flat moments eh. Mas marami yung flat moments. And kay Casper naman, para sa akin, mas naging effective talaga siya, lalo na doon sa may supina. Tapos, yun, yung mga gamit na, yung mga references na ginamit niya, mas, tingin ko, mas dumikdik yun. So, ayun, round 1, 9-8 in favor of Blanco, and round 2, 9-8 in favor of Casper. So, tayo sila sa 17 points. Sa tingin ko, mas effective talaga si Casper, tapos mas lumaylay naman. Hindi naman siya lumaylay. Naging flat lang yung performance ni Blanco dito. From creative sa round 1, pagdating sa round 2, naging flat. Especially second half ng round 2 na nagkaroon ng redundancy. So, ayun. Sayang kasi I was expecting more para kay Blanco. Pero round 2, Casper yun. So, tabla sila sa 1 and 2, 17 points all, 9-8, 9-8. Round 3, crucial part, game. Tangin mo, tol. Haba na naman ng leeg. Talagang sinisigaw pa. Palibasa, leeg ko, buong ikaw na. Diba? Tapos, kanta ko ako sa wala. Ngayon, binabanta niya. Wala akong kantang ganon, tol, pero ikakanta kita. Ano naman mo? Basta pag kulong tol, relate ka lagi, no? Tol, seryoso ka nito, tol, huwag ka muna tao, tol, ha? Hindi ka muna. Game! Game! Pag nang sumunod. Yo! Kahit nakapasok na sa flip-top, di binago ang galawan. Kahit na bago, di kilala masyado ang kalaban. Tingnan nyo, pinatulan ko kahit Blanco yung pangalan. Kasi di naman ako mayabang. Mga repa, nayayabangan lang to. Baka pag nag-uusap tayo sa isang mesa, mahiya ka na lang sa tagal kong nakaupo sa bangko. Sinata ko ni Sinyo, Blanco, okay lang ba? Kahit di kita kilala, palag. Di nga ako nagreklamo kahit ang tagal kong hinahanap Facebook mo tapos nakalak. Kasi di ako mayabang. Di ako kagaya ni Batman na aayawan ka kasi wala namang mapapala. Ako si Casper, naramdam ka kasi dati rin nasa baba. Si Batman, takot yun eh. Nasa hindi kilalang MC, mabadibag pa siya. Ako, pag matalo mo, congrats, isi-share ko yung video, tas itatag pa kita. Kasi kung deserve na ba't hindi?
Kung ito yung dahilan para mas makilala ka, pagbibigyan kita kung ito yung way. Handa akong maging character reference sa yung battle rap ratio. Yay! Pinilig ang gago. Kasi nga di ako mayabang. Sakto lang, para ikay patumbahin. Yung paghahanda ko sa'yo, kagaya lang din ang sa ibang mga tinalo ko. Kaya yung resulta neto, ganun na rin. Ano kala mo? Yung galing mo, kaya na ako. Yung potensyal mo, mabibitin. Masama pa rin, sasapitin. Pinataba ko lang yung puso para mas madaling atakin. Ito yan ang iindahin. Galing. Manok na ng Pampanga, yung bibiyakin. Pinitik-pitik ko pa yung blanco, tas yung lalabas, sisiw lang din. GG kamin! Malas mo, di pa ako natatalo ng 2 sunod, kaya ikaw yung mababalikan. Natalo ako kay Sensei, kasi Blanco yung magagantihan. Kung di ko natapos yung S, B na lang yung pagkakapihan. Yung pakiramdam na yung kaharap mo ng Casper ay pang pound per pound. Di na nakabase sa maraming crowd. Kung tingin mo rookie lang ako sa flip-top, ibahin mo ako sa may underground. At minsan, tangan mo, baka ka. Tumodo ah. Sa finals, Semper, ang pagiging kupal mo, di ko pa rin talaga gusto. Pero mamaya, baka galingan mo ng gusto. At sa'yo, Grim! Pagiging paawa mo sa battle, kailan pa matitigil o Diyos ko? O baka mag-champion ka mamaya, tingnan natin kung makasundo ka ng multo. Kaya galingan nyo! Sa inyong performances! Sa inyong performances, patunayan nyo na ditang tosino dito ang Pampangas Best. Slice Rhyme Time! Balat, para Okay. Tangina, biglang tumodo si Casper sa round 3. Tumodo men. At ito yung pinakamalakas na round ni Casper sa buong battle. Nagustuhan ko yun kung paano niya yung pinataba ko lang yung puso para mas madaling atakihin. Galing, no? Eh, wala eh. Nag-champion na si Casper sa kumpadre. 'Di ba yung kumpadre, ano siya? Para siyang BRB, Bolero Rap Battle. 'Di ba? Parang ganon. Purihan. Di ko pa nasisilip kasi yung kumpadre. Pero yun yung mga naririnig kong balita na yung kumpadre daw is parang BRB, purihan yun. Eh, nag-champion si Casper doon. So, sanay rin to sa ganitong mga banat, no? Na pupurihin ka muna niya. So, ginawa niya yun sa first half ng round 3. Tapos biglang atake bigla sa, biglang balik sa normal na battle rap sa second half ng round 3. Diba? Pinataba ko lang yung puso para mas madaling atakihin. Tangina, doon pa lang tapos na yung battle eh. 'Di ba? Pero ang ganda nung ginawa ni Casper na ginawa niyang reference si Batman, no, na takot mabadewal ng hindi kilala. Ako di kita atrasan. Pag natalo mo ako, i-share ko pa yung video, tatag pa kita. Ang ganda, magandang tapos yung adlib niya na kinikilig something. So, ito yung strongest round ni Casper kasi pinaghalo niya yung para sa akin naging pinakita rin ni Casper na tangina ako yung kampiyon na kumpadre. Kaya kitang atakihin sa ganitong paraan. 'Di ba? Tapos second half biglang balik sa typical na battle rap, atake. 'Di ba? Maganda yung mixture ni Casper sa round 3. Para sa akin ito yung strongest round niya. Blanco, pakinggan natin. Blanco! Talsik mo lumalaway. Yo! At malamang, pinanood niyo yung mga dati ko na laban at sa tingin ko nagsisisi na to. Kasi nalaman mo yung mga sandatang ginagamit pag lumalaban ako. Oo, wordplay yung ipinanglalaban. Na pag lumaan tapos big deal sa'yo, na yung estilo mo na tangan-tangan ay matagal ko nang ipinangaharang. Mga 8 years ago, kung naisali lang ako agad sa GC ni M-Site, malamang yung mga mukha nyo di naka-display. Hindi lang ako nakipag-cooperate, kaya para sa akin yun ay mistake. At kung kinagat ko lang yung opportunity na tinatawag ninyong big break, malamang wala kayong maririnig na tunog moto sa big stage. At speaking of motos, di ba sinetap nyo si Katana? Kung itatanggi mo, mahiya ka mamen. Kunwari, paborito siya ni M-Site, kaya yung lyrics mo, puro paawa na rin. Nung araw na yon, di siya naging mabisa. Pero nagawa niya pa rin salagin. Kung ano-ano kasi ibinabato, kaya yung Katana na wala ng talim, mahiya ka mamen. Ginawa mo siyang kontrabida para makuha mo yung mga nanonood. Na kesyo pa bordo yung direktor, sa kanya binanggit mo pa yun ng nalulugod. Kaya parang scripted yung naging laban. 2 tauhan ating ibubuod na sa bawat cut pa din ng direktor ay merong cast pa din na sumusunod. Kaya tinaan mo na lang sa paawa bars para yung momentum niya matabunan.
At para sumabay sa Plosy site, sa'yo binuksan malaking lagusan. Kaya paano naging pabor sa kanya? Kung ilalaglag nyo din kalaunan, kasi si Katana yung malaking bara at pinakatinik nyo sa lalamunan. Pinakatinik nyo sa malalamunan. Si Katana yung malaking bara at tinik sa inyong lalamunan, mga magugulang. Nakipagkapwa-tao yung tao, tapos pinakisamahan pa kayo ng taos. Bandang huli, pinakagat sa pain para sa turna magtapos. Yung galing lumang testamento, halos walang nagawa bagkos, pinagkaisahan lang ng mga gago, parang ginawa nyo lang sa Diyos. Oo, sobrang dumi mo maglaro. Huwag mo na balakin pang maghugas. Hango sa Biblia yung tagpo, kaya nahanapan ko agad ng butas. Kasi Poncio Pilato yung anyo, pero kalakip ay pandurugas, kasi mapaluma o bago po ay parehas mo lang silang hinudas. Kaya kung si Cripply natatalo sa hindi niya malaman na rason, itong si Casper na nanalo sa hindi malaman ba't ganun. Kaya ako natutuldok sa karera mo at para sa iyong paghihirap. At sa entabladong malaki, kami naman ang masipat. Kaya sa mga kapwa ko nasa ilalim, tuloy nyo lang pagsisikap. At para MC naman ng Barbie na maghahari sa flip-top, kaya malamang itong ligaw na kaluluwa ay di na makakahirit. Ngayong nasa kawalan ka na, ito na yung hangganan mo at limit. Unti-unting mawawala ka sa aming isip. At dahil may justisya na, kaya pwede ka nang manahimik. Yeah! Okay, parehas sila nagseryoso sa round 3 and sa tingin ko mas naging epektibo si Casper sa ganung estilo. 'Di ba? So yun, Casper yung round 3, strongest round ni Casper yun. Yung kay Blanco naman medyo lumaylay na siya dun. So yun, 10-7 in favor of Casper. So rounds 2 and 3 bibigay ko yun kay Casper, round 1 malinaw kay Blanco. So sa round 3, kitang-kita naman yung presence nila na nawala na. Sa round 3 kitang-kita naman na nawala na yung presence ni Blanco. Tapos mas nanaig pa rin yung pagiging veterano din ni Casper. 'Di ba? Sabi nga niya, 'di ba, kung rookie yung tingin mo sa flip top, kung rookie yung tingin mo sa akin sa flip top, sa underground hindi. 'Di ba? So which is para sa akin totoo kasi ilang taon na bumabattle si Casper sa underground leagues, ilang kampyonato na yung meron siya. 'Di ba? So hindi na siya rookie, men. Sa flip top lang siya rookie pero sa ganitong tagpo po siya, veterano na to. Okay, so 'yun. Round 1 Blanco 'yon, malinaw, pero 2 and 3 Casper 'yon. Round 3 ni Blanco lumaylay na siya. So final score 27 points para kay Casper kasi tama ba? O tama, 8, 9 and 10, 27 points para kay Casper. Kay Blanco naman, meron siyang 9, 8, and 8. That's 25. Tama? So, 27 to 25 in favor of Casper. Round 1, Blanco. 2 and 3, Casper. Casper yun, men. Bargain si Maron, Casper versus Blanco. Ay, Blanco lang. Shoutouts muna, Hypebeat, Unhinged, Shift Clothing, Rix. Pero ayun, ang boto ng hurado, 3-0. Magingay para kay Casper. Yeah, Casper talaga yun. Nakuha ni Casper rounds 2 and 3. Then last ni Blanco, ano lang yun, nadala lang ako sa mga sponsor na binanggit ko, yun. Pero, proud to Blanco, last ni Blanco. Break muna tayo, 20 minutes. Bawi tayo sa Toro on Malays. Binoto ko round 1 si Blanco. Binoto ko round 1 si Blanco kasi otherwise yung mga punto niya talaga kay Casper talagang tumatama eh. Tapos kay Casper parang yung una parang wala pa eh. Pero yung second round talagang jokes over bars din kay Casper. Siyempre, props din kay Blanco. Ang ganda ng dalawang magkasunod niya na rebat sa round 2. Tapos yung mga punto niya rin dun sa sa second round. Tapos round 3 pwede naman silang tabla. Pero sa akin, ang daming binanggit na sponsor si Casper. Yun. Kaya 2-1 ang boto ko sa kanila. Round 1 kay Blanco, round 2 and round 3 kay Casper. Sir Deo, mas yung sa laban ng Casper versus Blanco, mas effective yung pyesa ni Casper. O dun sa, lalo na sa round 3, na patin din yung gigil na. Pero props pa rin kay Blanco kasi talagang may mga direkta siyang pumapasok. Siyempre, iba pa rin talaga yung presence ni Casper, iba pa rin
yung mga solidong binabanat niya. Tsaka napakaganda ng laban nila. I think isa ito sa mga napakagandang laban niya dito sa fight. Yun ang nakikita ko. Pero all 3 rounds, binigay ko para kay All 3 rounds. Ayun, Casper versus Blanco. Ito kasi Casper all 3 rounds. Sa round 1, malakas nung jokes ni mas effective and mas stronger yung yung jokes ni Casper, tapos yung punchline, yung mas effective yung paggamit niya ng name reference. Tapos round 2, ayun nga, Casper pa rin, pero bibigay ko yung mas lamang sa akin yung rebat ni Blanco, pero ang lalakas din ng mga one-liner ni Casper, tapos yung ginamit niya yung reference ng name ng mga merch. Ayun, ang ganda nun. Tapos yung subqueen na niya, ang lakas nun. Nagra-rhyme, tapos may malakas na punchline, yung gano'n. Pero yun nga, yung rebat ni Blanco doon ang galing din. Tapos round 3, yun, may mga one-liner, mas maiksi yung setup ng malakas na punchline ni Casper. Tapos yung kay Blanco medyo maikli mahaba yung setup niya bago yung punchline. So yun, Casper, congrats pa rin kita. Okay. Para sa akin, Okay, off-cam na natin papanoorin yan. Anyway, that's it. And congrats muna kay Blanco sa pagrepresenta ng natin ng dito mismo lugar natin. Kasi 'di ba, maraming taga Caloocan, Unico, taga Bagong Silang 'yon. Actually magkalapit lang kami ni Unico, nila Jem Lopez TV. Actually, to be honest, ito nasabi ko na ata to, may collab sana kami ni Unico at saka ni Jem Lopez, pero hindi talaga matuloy-tuloy kasi walang place 'Diba? Walang place. Pero yun, magkalapit lang kami nito. Pero yun nga, Caloocan, pero Camarin. Bagong Silang, doon sila banda. Pero to si Blanco kasi, siya yung unang-unang nakita ko na taga dito sa amin, taga Bagumbong. Kaya big shoutout sa iyo, Blanco, sa pag-represent sa atin, 'di ba, sa lugar natin. So yun, kay Casper, bigyan ko ng shoutout si Casper kasi hindi siya nagtipid. Especially sa round 3, tumodo pa rin siya, 'di ba? Yung paggamit niya kay Batman as reference, putang ina, yun, kupal yun, tang ina yan, sinali niya talaga yun, no? Kupal ka, Casper. Anyway, that's it, guys. And pahinga muna ako kasi nakadalawa na ako na magkasunod, tapos after nun, isa pa tayo. Okay, so kita-kits tayo doon. Dari versus C9 ang next natin. Peace out.